Kaya nga nag-parcel yung ano yung kliyente ninyo, no? Kasi gustong mabawasan yung kanyang bayarin na. Bakit iba i-extend nyo? Ibig sabihin yung pa rin yung babayaran. May nagtanong sa akin, magandang araw, paalala, ngayong araw na posibleng releasing ng demand letter sa iyong account at simula bukas mismo ay nakaschedule ang account para sa legal process, posibleng barangay escalation and filing for small claims case. Maaari kayong mag-partial payment para sa konsiderasyong ma-extend ang account. Maraming salamat, sumagot lamang sa mensaheng ito. Ipagsawalang bahala ang mensaheng ito kung kayo ay nakapagbayad na. Salamat. Risk Collection Department. Medyo kinakabahan po ako sa sinabi nila, sir. Ano po ba pwede kong gawin? Nagte-text naman po ako sa kanila na kung pwedeng next month ko na bayaran kasi wala pa po talaga akong pambayad ngayon. Mapansin niyo po sana ang email ko. Pakitago na rin po ang identity ko. Babayaran ko naman po, sir. Kaso hindi pa lang po ngayon. Maraming salamat po. Alright. Maraming salamat po sa panibagong katanungan na ibinigay niyo po sa akin. Pero bago po natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright, sagutin po natin siya, no? Ang sabi po nung Ola is releasing na ng demand letter ngayon. Okay? Wala naman hong problema yon kung mag-release po sila ng demand letter, di po ba? Kaya lang ho kasi ang importante po kasi no, ang ayon ho sa proseso no sa ating legal process no pagka magsasampa po sila ng small claims case or even estafa, kung sinasabi nila estafa no. Basta ho sa nakakasako po no sa pagpapautang, yung kaso kasing po pwede is small claims tsaka ho estafa no. Yung pong small claims is civil case, estafa po is criminal case no. Ito po yung sa pagpapautang po no. Ngayon po ayon po kasi doon is kailangan po no yung demand letter is received. Napadala po tapos na-receive nung pinadadalan po ng demand letter. So yun po ang importante no. Hindi ko yung sinasabi nila na na releasing na ng demand letter. Wala naman ng problema mag-release sila ng demand letter. Ang pinaka kasi diyan yung importante is kailangan maipadala at ma-receive po nung pagpapadalan. Okay? Kaya nga po ang pagpapadala po ng demand letter is yung traditional way po na magpupunta po doon yung maniningil, papareceive po, pwede yun. Okay? Pwede ho dyan yung snail mail po natin, no? Yung registered mail, no? Meron ho kasing return card. Okay? Pero pwede rin naman ho yung mga courier kasi nag-i-issue ng certification ho yun. Okay? So yun ho ang importante. No, hindi ho yung sinasabi nilang releasing. Wala akong problema, magpa-release ho sila na magpa-release ng demand letter. No, pero importante ho, mapadala ho nila at ma-receive po nung pinagpadalahan. Okay po? Tapos sabi ho nila, bukas daw, nakaschedule na rin daw ho yung legal process. Okay. Sabi ho, nag-release ng demand letter, tapos kinabukasan, may legal process. Ano ho ba yung legal process na gagawin nila? Yung barangay escalation and filing of small claims. Ano ho ba talaga gusto nilang mangyari? Kasi ganito, no? Let's for the sake of argument, no? Nag-release sila ng demand letter. Okay. Ni-release pa lang naman Wala pa hong naka-receive Kasi pag na-receive yan, may number of days yan upon receipt. Let's say, sabihin natin 7 araw. So, in 7 days, kailangan po gumawa ng aksyon yung naka-receive ng demand letter. Bakit sasabihin nila dito? Bukas din daw meron ng legal escalation. I-escalate na nila sa legal. Pero sa barangay sila pupunta at magpa-file daw din po sila ng small claims. Sa barangay nga hindi na siyang tinatanggap. Di po ba? Naglabas na ng ng kautusan ng ang Supreme Court po natin. Di po ba?
na pagka yan ay malalaking kumpanya or juridical entity, hindi na ho yan, kumbaga, i-entertainin. Hindi na ho kailangan dumaan pa ng barangay. Pwede na ho dumiretso yan sa small claims court. Pinipilit pa rin nila yung barangay eh. Hindi naman na nga, kailangan. O, kung yan ho individual na nagpapautang, yan, dadaan po yan, sa barangay. Sa barangay, conciliation proceedings. No? Individual po yun. Hindi ho yan yung mga malalaking kumpanya o juridical entity. Ang titigas ng ulo nito mga bugok na to eh. Oh. Tapos, ang gusto pa nila, sabay. Hindi na nga dumiretso na kayo sa small claims kung gusto nyo ng small claims. Kaya lang, yung demand letter is a requirement, para kayo makapagsampa ng kasong, small claims. Oh. Teka, sabi nyo, ka-release lang. O tapos dadalhin nyo na kagad na small claims court. So, ibig sabihin nyo talagang wala kayong alam sa batas. Diba? Kayong mga ola kayo. Hindi mo, kare-release pa lang. Release pa lang, ha? Hindi pa ho natatanggap. Oh, kailangan nyo matanggap eh. Oh. Kasi, pag natanggap yan, babasahin. May nakalagay doon. Oh, hanggang kailan niya po pwedeng bayaran. May number of days yan. May palugit yan, hindi po pwedeng porket binigyan mo ng demand letter, bayaran mo ngayon. Kaya mahilig kayo sa ganyan, mga online lending apps eh. No? Bayaran mo ngayon. Oh. Pag di mo binayaran, tatawagan namin yung mga mga nasa contact list mo, mga panakot nyo eh. Magbibigay kayo ng taning, di ba? Hilig-hilig nyo na karakaraka. Bakit? Nakakasingil kayong karakaraka? Hindi ho ganyan ang paniningil. Oh. No? Maniniwala akong po pwede yan, ganyan na. Mamaya ho, alas 12, magbayad do kayo, alas 6. No? Pwede yun. Kung in-explain nyo yung the Truth in Lending Act, na hindi nyo naman siya in-explain eh. Diba? Oh. Wala kayong in-explain dun sa mga batas na inilabas, no? At saka sa mga memorandum na inilabas na nakakasakop sa pagpapautang. Wala. Oh. Sige, yung the Truth in Lending Act na lang. Hindi nyo naman in-explain eh. Paano maintindihan ng kliyente yung kanyang obligasyon na pinasok? O, hindi niya nga alam na within 7 days, babayaran niya na. Hindi niya rin alam kung magkano yung interest na ikinarga nyo. Hindi niya rin alam kung magkano yung penalty niya na makakarga sa kanya pagka hindi siya nakabayad sa takdang oras. At ang pinakamasaklap, hindi niya alam na may processing fee na ganyang kalaki. Oh. Diba? Sumariosip kayo. Tapos, gusto nyo, ganito, karakaraka din. Di mo, releasing ng demand letter ngayon. Tapos bukas, papupunta na kayo sa barangay o di kaya sa small claims, iba ka din. Sobrang instant ng gusto nyo, no? Bagay ang instant po kasi, paghihirapan nyo pa rin. Papakulukan tubig, instant coffee, di ba? Pakulukan tubig, o lagay mo, tapos tsaka magtimplahin. Wala akong instant. Puro kayo bugok. Mariosep. Tapos ito pa. Ito pinakamasakit dito eh. Manghihingi kayo ng partial. No? Pero ipapasok nyo sa extension. Kaya nga nag-partial yung yung kliyente ninyo. No? Kasi gustong mabawasan yung kanyang bayarin na. Bakit iba i-extend nyo? Ibig sabihin yung pa rin yung babayaran. Di ba? Kung yung kliyente mismo ang nagsabi na, i-extend mo naman ako, ito'y bayad ko. Pwede yun. Pero kung ang gusto ng kliyente is mag-partial, sa partial mo ilagay. Di ba? Hindi kasi kayo makaintindi ng yung mga termino sa sa pagpapautang eh. Yan ang mahirap sa inyo, wala kayong alam sa mga sa pagpapautang talaga. Yung mga termino mismo, hindi nyo alam eh. Tingnan nyo. Sa inyo, ang hindi pagbabayad, estafa na. Di ba? Di ba naman kayo mga bobo? Iba ho, ang ibig sabihin ng estafa. Ang ibig sabihin ng estafa, nanloko kayo. May deceit. Bago pa lang maganap yung pagpapautang, yung pautang, mayroon ng panluloko na nangyari, may deceit na nangyari. Sa inyo, hindi nagbayad. Estafa na. Ibang klase kayo.
Ganun kayo kabobo. Manteteng. Tsaka pagka kayo nagpapasya, sa pasya nyo ilagay. No. Walang yan magpapasya, nakakarga nyo sa extension. O yun ang nangyari sa kliyente, hindi na nakabayad sa inyo. Kaya nga nag-partial para mabawasan yung kanyang utang. O, mapaunti-unti niya. Hindi yung kakarga mo sa extension, di yung pa rin ang babayaran niya. O, ano kayo? Puro kayo bugo. O, ito pa. Tapos, masyado yung ginigipit yung mga kliyente ninyo. O, nag-message naman. No, sabi, yung kliyente mismo nagsabi doon sa message na, next month na lang ako magbabayad kasi wala pang ang pera. Oh. Diba? Bakit gigipitin nyo pa? Manong lagay nyo promise to pay. Oh. Diba? Pag dumating yung panahon na yun at hindi nakabayad, tsaka kayo tsaka kayo gumawa ng aksyon ninyo. Hindi yung ganyan, ang hingi naman ng palugit sa inyo Mahirap kasi sa inyo, gusto nyo madalian, instant. Wala hong instant. Maski ho ang kape. Mag-iinit ka muna ng tubig bago mo siya matimpla at bago mo siya mainom. Ganun din ho sa instant noodles. Papakulo kang tubig, palalambutin mo yung noodles, tsaka mo siya makakain pa lang. Bobo kayo. Lintik na na panggigipit ang ginagawa nyo sa mga kliyente ninyo. Hindi ho ganyan ang paniningil. Mariosep. Doon ho siya nagpadala ng mensahe, kung sinabi niyo within 1 month babayaran niyo, bayaran niyo. Pag-ipunan niyo. Huwag niyo hong intindihin yung mga ganyang klaseng mensahe dahil wala ho sa alignment Hindi kumbaga imposible. Kari-release lang ng demand letter, tapos bukas magpapile na ng small claims o di kaya escalation daw sa barangay. In-explain ko naman kanina na bakit hindi po pwedeng ganun. Di ba? Huwag nyo hong intindihin yan. Nyo yung sa isipan nyo yung para kayo makapag-concentrate dun sa inyong trabaho. Kasi pinaka-importante ho yun. Ang iintindihin nyo po is yung inyong hanap buhay para makapag-provide po kayo sa inyong pamilya at makapag-ipon kayo para mabayaran nyo na ho yung damuhong mga online lending apps na abusado na yan. Pagka ho nabayaran nyo na, screenshot nyo ho or di kaya picture nyo yung proof of payment ninyo, padala nyo ho sa kanila, email nyo, tapos nakanyo ho, palit na kayo ng SIM card. Pero siguraduhin nyo nga ho, wala nang access to sa telepono po ninyo, yung bago kayo maglagay ng bagong SIM card. Kasi ang nahack ho nila is yung inyong telepono. Pagka ho sinaksak nyo yung SIM card nyo, ganun din ang mangyayari, matatawagan pa rin kayo ng mga yan. Tapos kung kailangan pa rin ho talaga ninyong manghiram, huwag na ho kayong humiram sa kanila. Huwag nyo na ho silang tangkilikin. Doon ho kayo sa mga lending, financing at bangko na narehistrado po sa SEC at saka sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Kasi ang importante ho dyan, tandaan nyo po, nasusunod yung 5 batas at memorandum or memorandums na meron tayo na nakakasako po sa pagpapautang. Okay? Kailangan po dyan yung Privacy Act po natin. Okay? Nasusunod yan. Yung The Truth in Lending Act. Yung yung ceiling on interest rate, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, tsaka po yung Consumer Act of the Philippines. 5 po yan, dapat yan nasusunod. Okay? Pagka ho nasunod yan ng mga lending, financing at bangko, diyan kayo manghiram. Kasi napaka-importante po na naiintindihan po ninyo yung inyong pinapasok na obligasyon. Kaya nga ho sa bangko, nakapaskil pa yung The Truth in Lending Act So, ibig sabihin importante yung batas na yun. Itong mga damuhong online lending apps na to, binabaliwala. Di ba? So, yung sa inyo nga ho, kung sinabi nyo within 1 month, bayaran nyo po. Huwag nyo masyadong pagpapansinin yung mga kalokohan ng mga online lending apps na yan. Hindi ko sinasabi na baliwalain nyo sila. Sabi ko lang is, huwag nyo intindihin yung kanilang mga pananakot at pangaharas. Okay po?
I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment, and pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.